Magandang umaga po sa atin lahat. Pwede bang tumayo muna tayo? Ang babasahin ko ay ang mga awit 119 verse ay no, tama pala. 119 verse 145 hanggang 155. Ako'y tumawag ng aking buong puso. Sagutin mo ako, O Panginoon. Iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Ako'y tumawag sa iyo, iligtas mo ako at aking tutuparin ang mga patutuo mo. Ako'y nagpauna sa bukang liwayway ng umaga at dumaing ako. Ako'y umasa sa iyong mga salita. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong mga kagandahan loob. Buhayin mo ako, O Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit. Sila'y malayo sa iyong kautusan. Ikaw ay malapit, O Panginoon, at lahat mong utos ay katotohanan. Nang unay nakaunawa ako sa iyong mga patutuo na iyong pinamalagi magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon. Lang umaga, pinagpalang linggo sa ating lahat na narito. Okay, so Ismail naman tayo, parang so seryoso tayo ha. Okay, so nasa ano na tayo ha, third week ng January. So from 2023, 2024 na tayo. So isang taon tayong hindi nagkita-kita kaya tayo ay nananabik sa isa't isa. Siyempre, dahil sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kahabagan, na-sustain tayo sa ating mga bagay na mga pinagdaanan, masaya, malungkot, mahirap, mga difficult times, narito pa rin po tayo nagpapatuloy. Kaya i-declare po natin yan sa umagang ito sa pamamagitan ng ating pag-awit. Because of grace, a part of your great plan, we have come to seek your face, not the wonders of your hands. And yes, we need your touch, but given us so much. But we just want to thank you for all you've done for us. We've come to bless your name. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in our lives. All ladies, Lord, you made a way. All men, And our hearts are filled with praise for all that you have done. tayo pong lahat. There is none like you, so faithful and so true. And we just want to thank you for all you brought us through. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Bless us, Lord. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your cause, for your presence in
bless your name. We've got to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. for your courts. For your courts, for your presence in our lives. For your courts. For your courts, for your presence in our lives. And Jesus is our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful, Your word is faithful. mighty with power. Mighty with power. God will deliver me. God will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. 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 yes, we're putting our hope in our Lord. Okay, tayo po mupo at patuloy na mawit, sumamba sa ating Panginoon. At nagbibigay ng kalakasan sa atin kapag inaabit natin ang mga bagay nito na katotohanan ng ating Panginoong Yesus, ang tanging sandigan natin, ang ating pundasyon. Pero hindi natin maiwasan, may mga time na dumarating sa atin na dumarating yung kaguluhan sa ating isip, sa ating kalooban, doon tayo napofocus. Pero sabi nga, set our minds sa mga bagay na magaganda, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na sinasabi ng Panginoon, kanyang mga pangako, whatever is true, pure, noble, lovely, sabi, dwell on these things. At magkakaroon tayo ng kapayapaan sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon.
trust in your goodness and set my thoughts on peaceful things above. I will cast away my cares, find my joy in your presence. I will rest, I will rest in your love. I will rest in your love. Put my trust in your goodness and set my thoughts on peaceful things above. I will cast away my cares, find my joy in your presence. I will rest, I will rest in your love. Shall I fear? Whom shall I fear? Why should I worry? Your grace is enough for my need. Your joy is my strength. Your peace is my shelter. Faithfully watch over me. I will rest. I will rest in your love. Put my hope in your goodness and set my thoughts on peaceful things above. I will cast away my cares, find my joy in your presence. I will rest, I will rest in your love. And all of my doubts, all of my striving, by faith, I lay down at your throne. Your word is my shield, your spirit my power. You tenderly care for your own. I will rest, Lord, in your love. I will rest in your love and put my trust in your goodness and set my thoughts on peaceful things above. I will cast away my cares, find my joy in your presence. I will rest, I will rest in your love. I will rest, I will rest in your love. I will rest, I will rest in your love. Times of refreshing here in your presence. There's no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed.
Tayo po'y magsitayo. Times of refreshing. Times of refreshing. Hear me in your presence. There's no greater blessing. There's no greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. There's no greater joy, Lord. There's no greater joy, Lord, than being with you. Really, O Lord, there's a greater joy than being in your presence. Yes. Tunay na ang kaligayahan ay nasa Panginoon. Patuloy tayong puri, magbigay papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos sa pamagitan ng sama-samang pananalangin. Aming makapangyarihan Diyos na nasa langit, puspos ka ng biyaya at pag-ibig. Lumalapit kami sa iyo ngayon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Nais naming magpasalamat sa iyong kamanghamangang biyaya na nagligtas sa amin, na nagpabago sa aming buhay at nagdala sa amin sa iyong walang hanggang kaharian. Nagpapasalamat din kami sapagkat lagi kang nandyan kapag nangangailangan kami sa iyo. Hindi mo kami tinatalikuran at hindi mo kami binibigo. Hindi ka nagkulang sa pagtupad ng iyong mga pangako sa amin. Sa aming mga problema at pagsubok, nariyan ka na kasama namin at tinutulungan mo kaming makayanan ang mga problemang ito. Kaya naman, Panginoon, narito kami at nilalapit namin ang aming mga concerns. Nawa, Panginoon, Ikaw ang patuloy na pumatnubay at kumabay sa aming bansa. Patnubayan mo po ang aming mga pinuno, mga namumuno sa amin, magmula sa aming Presidente, Bongbong Marcos. Nawa, O Diyos, Ikaw ang patuloy na sa Kanya ay magbigay ng katalinuhan upang ang mga desisyon na Kanyang ginagawa ay maging karapat-dapat na ayon sa iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ang mga officials na nasa paligid niya, Panginoon, nawa, O Diyos, Ikaw ang patuloy na sa kanila ay magbigay ng katalinuhan upang ang mga gawain at mga dapat na asikasuhin ay ang para sa bayan at hindi para sa kapakanan ng pasarili lamang. Patnubayan mo rin, Panginoon, ang aming iglesia, O Diyos. Nawa, O Panginoon, patuloy na Ikaw ang magpalago at maggabay sa aming mga naging desisyon, sa aming mga suliranin. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming inilalapit sa iyo. Nawa, Panginoon, ang mga desisyon naming nagawa ay inaayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat kahapon ay natapos namin ang aming mga plano para sa budget ng bahang ito para sa taong ito. Nawa, O Diyos, Ikaw mag-provide ng pangangailangan ng
iglesyang ito. Naway ang bawat ministries na aming pinaplano, Panginoon, lalo't higit ang gagawin naming ministries sa malapit dito, lalo't higit sa mga kabataan. Nawa, O Diyos, ito ay aming magawa at mapagtagumpayan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, patuloy naming inilalapit ang aming mga Sunday school. O Diyos, naway ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan upang katalinuhan upang itong mga batang ito ay aming mailapit sa iyo. Hindi lamang sila, kundi ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kamag-anak. Nalalaman po namin, Panginoon, ng aming paghayo ay para sa iyo, Panginoon, at ito'y gagabayan mo. Patuloy naming idinadalangin din, Panginoon, ang iba pang mga concerns ng aming iglesia, ang mga kapatid namin na may karamdaman. Nawa, O Diyos, patuloy ko silang palakasin upang makasama namin dito sa aming simbahan at nakasama namin magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Patnubayan mo rin, Panginoon, ang mga nagdiriwang na mga kaarawan, ng mga anniversaries, ng wedding anniversaries nila, Panginoon. O Diyos, salamat po sa patuloy mong pagbibigay at pagpapala sa kanila, sa patuloy na pagbubuklod mo sa kanila at pagbibigay mo sa kanila ng kalagtagang taon ng kanilang buhay. Purihin ka't walatiin, O Diyos. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa patuloy na pagbibigkis mo sa amin ng iyong pag-ibig at ng pagkakaisa. Nawa, Panginoon, patuloy nawa naming madama ng iyong presensya ay nandito lagi sa aming iglesia, Panginoon, sa aming bawat isa sa aming mga kapatid na narito. Patnubayan mo po at ikaw nawa ang Panginoon ang patuloy na maging gabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Welcome po sa Marikina Brethren Christian Church. Meron po ba tayong mga bagong kasama? Wala. Ngayon po ay ating batiin naman yung ating mga kapatid na palagay ko merong magbe-birthday dito Nasa samba si bumaba. Ngayon po ay ating babati naman ang mga nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries. Napakarami niyan. Si Doc, sino pa? Si James sa buwan na to. Panghuli si Chris. Di ba, sinabi mo na. Ngayon ay wedding anniversary ni Chris at ni Dang. Kaya't ating palakpakan, ating batiin sila. Pangilang... 23rd. Wow, pagpalain. Purihin ang Panginoon. Nasaan si Dang? Bumaba. Nahihiya. Okay, so pwede pong tayo tumayo at ating batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries at karawan nila.
Purihin ang Panginoon at tunay nga't nakakatuwa at nakakataba ng puso tuwing magkikita-kita tayo dito. Na kasama natin siya sa pagsamba ay nadadama natin ang pag-ibig natin sa isa't isa at siyempre ang kikiling-kilala at pinupuri natin ang kadakilan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon naman ay patuloy tayo sa pagsamba sa pagkilala ng ating sa ating Panginoon ng karapat-dapat lamang nating kilalanin siya sa kanyang katapatan at sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala sa atin lahat, sa ating pagbibigay. Hayaan yung basahin ko sa Proverbs 3:9. Ang sabi ay, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So bigyan po natin ng kapurihan ng Panginoon sa Kanya naman na binibigay sa atin, sa Kanyang pagpapala sa atin. At nabanggit doon ang tungkol sa first fruits. At madalas natin yan nababasa sa salita ng Panginoon tungkol sa first fruits. Ang Hebreo ng first fruit ay bikurim. Ang literal na translation nito ay the promise to come. So pag nababasa po natin ang first fruit, ang ibig sabihin yon, ang pangako ng Panginoon, ang pangako niya, the promise to come. Kaya naman pag tayo nagbibigay for our first fruit, ang ating inaalay, we faithfully place our hope in the Lord for the promises to come. Hindi lamang po yan sa lahat ng pagpapala ng material, kundi lalong-lalo na po, first fruit po ang ating Panginoon sa ating kaligtasan. Kaya ang mga susunod ay andun po ang ating pagtitiwala na ang Panginoon sa kanyang pangako sa atin ng pagpapala at kanyang katapatan na tayo hindi niya pababayaan ay ating pundon ilagay ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang deacons, elders para ipasa po ang bag. Atin po'y panalangin ang ating kaloob. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, Panginoon, naalay po namin ang munting kaloob na to sa iyo. Nandun ang aming buong pagtitiwala at pananampalataya na sa kabutihan mo nanggagaling ang lahat ng mga ito kung ano ang tinatamasa namin ngayon. Tunay nga ikaw'y tapat, O Diyos. Mula pa noon hanggang ngayon na hindi mo po kami pinapabayaan. Kaya naman namin panalangin, Panginoon, na tanggapin mo ang alay na ito bilang pagkilala sa iyong katapatan at kapurihan para sa iyo. Naway, Panginoon, biyayaan mo ang mga kamay na nagbibigay nito. Patuloy mong gabayan ang mga nangakasiwa ng mga alay na ito sa gawain na dapat lamang ay para sa iyo. Turuan mo po kami, Panginoon, at aming dalangin na patuloy mong palaguin ito para magamit namin sa pagpapalawak at paghatid ng magandang balita sa ibang kaluluwa, lalo na ng mga dinadala mo dito. Kaya binabalik namin ang kapurihan sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon, Jesus. Amen. Ganda po natin ang ating mga puso para po sa salita ng ating Panginoon. Tawagin ko ang kapatid na Chris.
Good morning sa inyong lahat. At isa po muling karangalan at isang pribileyo na makaharap ulit sa inyo at makapagsalita, makapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon. Sa pagpatuloy po ng ating serye sa libro ng Ephesians, last week po ay tinalakay ni kapatid na John ang chapter 4 ng Ephesians. Ngayon po, kasunod of course ang akin ang chapter 5. So, directly continuation to ng chapter 4, kung ano yung ang message ni John last week. The life in the Spirit. Sa next slide, meron akong papakita sa inyong gusto ko lang sana i-share itong picture na ito. What do you see in this picture? So mamaya po, I want you to internalize kung ano yung mensahe ng picture na yan na sa akin. At ang mensahe para sa inyo. At the end of the message, sabihin ko sa inyo ang relationship niyan sa mensahe natin sa araw na to. In the previous chapter 4, we've learned that those who believed and accepted Jesus Christ as his Lord and Savior must live as children of light. So, nakaraang chapter, pinag-usapan doon ang katunayan ng isang mananampalataya, isa ng anak ng Diyos. Sa Ephesians chapter 4, verse 21 to 24. Our message for today continues in chapter 5, wherein the Apostle Paul elaborates on how we should live today as Christians, guided by the life of our Lord Jesus Christ and how the Holy Spirit is empowering us. This chapter can be summed up in three major categories. First is living in the light. Second, living by the Spirit's power. And third, Spirit-guided relationships. Ito medyo in particular with husbands and wives. Ay muna po yung manalangin. Aming Amang Diyos, pinupuri ka namin pinapasalamatan sa pagkakataong itong binigay niyo sa amin sa oras na to, sa inyong presensya, Panginoon, nagbibigay sa amin ng karangalan, nagbibigay sa amin ng pagpupuri, Panginoon. At dalangin namin na bigyan niyo kami ng karunungan upang maintindihan namin ang mensahe nito, Panginoon. Dalangin po namin ng pagkakataong ito, Panginoon, maging pagpapala sa amin ang iyong mensahe na higatid mo sa amin galing sa chapter 5 ng Ephesians, Panginoon. Lahat po ito ay aming dinudulog sa iyo at pinapanalangin sa ngalan ng inyong anak si Jesus. Amen. In the first category, living in the light, sa first slide, as we read in the first verse, imitate God. Therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So, hindi po sa simula ng ating talata, let's go back muna sa unang slide. So, diretso po sinasabi ng ating Panginoon, gayahin natin ang ating Panginoon. Imitate God. Not in the sense na gayahin natin ang kanyang deity o kapagka-Diyos, kundi gayahin natin ang kanyang halimbawa. In particular, ang pinakita ng ating Panginoong Jesus. Be imitators of Christ. Since we are now the children of God, we are now called to imitate Him by following the example of His Son, Jesus Christ, who lived and died for us and redeemed us from our sins. Just as how we imitate our earthly father, o yung ating mga magulang, our parents here, when we are still a child, we should imitate our Heavenly Father and strive to be like Him. Di ba nung mga bata tayo, bakit sinasabi na yung mga bata
ang pinakamagaling manggaya. Sa lahat na henerasyon ng mga tao, pag nasa kalagayan ka ng isang bata, bakit magaling siyang manggaya? Bakit siya nanggagaya? Especially yung paggagaya niya sa kanyang mga magulang o kung sino man ang taong sumasubaybay sa kanya. It's because primarily yung mga bata wala pang mangmang. Wala pang alam sa mga bagay-bagay. Sinasabi na hindi pa niya na-entertain maggano yung kung paano ang mga consequences ng kanyang mga ginagawa, kung mali ba o tama. Kaya ang tendency, manggagaya lang, di ba? But unlike our earthly bodies, who tends to fall to our sinful nature, the Holy Spirit gives life to our spiritual nature that comes from God, giving us the power to overcome sin, helping us to become more and more like Jesus Christ. Pero bakit nung tayo tumatanda na, yung bata pag tumatanda na, actually nagkakaroon na siya ng identity, di ba? Pero hindi na siya basta-basta manggagaya. Lalo na sa mga malalapit sa kanya. Pwedeng gayahin niya kung ano man ang ginagawa niya, kung mali, magayahin niyang mali. Alam niyang mali. Pero kung nasa tama siyang pag-iisip at meron siyang matinong pag-iisip, hindi niya gayahin ng mali, gagawin niya ang tama. Pero tayong mga mananampalataya, pag nakakilala sa ating Panginoong Jesus, naiintindihan natin ang kanyang ibinibigay sa ating kaligtasan. At dahil doon, kailangan natin siyang gayahin. Kailangan natin gayahin ng kanyang pamumuhay. Kaya nga siya bumaba sa ating mundo upang ipakita niya ang tamang pamumuhay ng isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, ang isang tunay na anak ng Diyos. Sa verse 2, sinasabing, live a life filled with love. Ang pinakamagandang example na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay ang example ng kanyang pagmamahal sa atin. A life full of love. The life of Jesus is exemplified by the love He displayed for us. A kind of love that encompasses all understanding. So hindi natin maintindihan. This means He provided the ultimate example and highest degree of love for us to follow and share to others. Ano yung tinutukoy ko? Paano niya dinemonstrate ang kanyang pinakamataas na pagmamahal sa atin? Ng kanyang inialay ang kanyang buhay para sa atin. Di po ba? Pagkatapos ng kanyang ministry in 33 years, alam niya darating ang kanyang ang oras na siya ay mamamatay. Hindi muna mamamatay, ba't mapaparusahan, mapapahiya. Lahat ng anong uri ng pangungutya, pinaka matinding parusa ay ibinigay sa kanya nang walang kadahilanan. Alam natin na siya ay walang kasalanan, subalit ang tao ay tinulak pa rin na ipako siya sa krus. Iyon, ang pagmamahal na hindi natin maintindihan. Kung tatanong natin ang sarili, kaya ba natin gawin ang ginawa ng Panginoong Yesus? Kaya ba natin sundin? Pag dumating ang pagkakataon na yun, kaya ba natin gawin yun? So, totoo lang ako sa sarili ko, baka hindi ko kakayanin. Baka sa umpisa pala ng parusa, wala na ako. So, dinemonstrate niya ang kanyang pagmamahal sa atin sa panahon na puno-puno tayo ng kasalanan. Mga panahon na sobrang kasalanan ng tao, ngunit ipinakita niya na ang biyaya ng Panginoong Diyos ay punong-puno at enough para sa ating lahat para tayo ay ligtas. A pleasing sacrifice. The sacrifice, as exemplified by our Lord Jesus Christ, when He died on the cross for us, is the only sacrifice and display of love that is acceptable to God. Tama. Wala namang ibang offering
na makakapag-satisfy sa galit ng ating Panginoon Diyos, di ba? That gives way to our redemption. Although this is the role only Jesus Christ can fill, it is intended for us believers to give our love and sacrifice to others, to both believers and non-believers alike. The kind of love that is full of grace, extending our help even to those who don't deserve it. Puno daw ng biyaya. Katulad ng ating Panginoon Diyos, puno siya ng biyaya, kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Tayo bilang mananampalataya sa panahon na to, paano natin maibibigay ang biyaya sa ibang tao? Hindi lang sa kapwa natin mananampalataya, kundi sa hindi. Hindi lang sa mga kaibigan natin, mga minamahal natin, kundi sa mga kaaway natin. Paano natin i-extend ng biyaya sa kanila? Yan ang dapat po nating pag-isipan. Yan ang dapat nating gawin. Hindi lang sa mga taong sumasang-ayon tayo, minamahal natin, kundi sa mga taong kumukontra sa atin, nangaaway sa atin, nanggagalit sa atin. And mercy, extending our forgiveness to those who have sinned against us. Ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng kanyang awa. Sa kabila ng pagdurusa niya, na nakita niya ang kanyang kaisa-isang anak ay namatay sa krus. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, in-extend niya ang awa na iyon para sa atin. Ganon din po sana tayong mananampalataya ngayon. Ang ating awa, hindi lang sa mga taong naghihirap, nangangailangan ng tulong, kundi sa mga taong nagagalit sa atin o nagpapagalit sa atin. Kailangan natin silang intindihin. Kailangan natin silang i-extend ng awa para sa kanila sapagkat maaaring hindi nila tayo naiintindihan at hindi natin sila naiintindihan. Sa side natin, maaaring tayong mali. Kala natin tayo ang tama. Sila ang mali. Pero ano bang makakasagot doon sa awa? Ang pagpakumbaba. Sa verse 3 to 5, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Obscene stories, foolish talk, and coarse jokes. These are not for you. Instead, let there be thankfulness to God. In verse 5, you can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Sa mga verses na to, sinasabi nito, ang tinutukoy dito ng Panginoong Jesus, ang isang warning para sa ating mananampalataya. In verse 5, Paul's warning of three major categories of sin, categories that will prevent us from entering the kingdom of God. Immorality, impurity, and greediness. Actually, maraming sin. Pero inano lang po dito, ang binanggit ng tatlo na yan, sa tingin ko, ayan ay major categories. Sa immorality, examples of which are homosexuality, fornication, adultery, polygamy, etc. These are examples of sexual immorality prevalent in our society today. The enemy is using various forms of mediums to flood our senses and minds that feeds our sinful nature. We should live a lifestyle which are both pleasing and giving praise to God, the way He intended us to be. So napapansin nyo sa panahon na to, katulad naman din ng sinabi ng ating Panginoon sa mga huling araw, lalong tumitindi ang mga kasalanan. Ang paraan ng paano ka magkakasala, dumadami rin. So,
Sa immorality, sa kategoryang ito, ay isang malaking bagay na ikinababagsak ng tao. Either single ka or may asawa ka, pwede kang ma-fall sa kasalanan ng immoralidad. Ang isang tao, siguro sa malit na murang edad, pag nakakita ng mga matanda, nakita nila ng malambot, sabihin nila, bading ka. Sabihin nilang matigas, tomboy ka. Pero iba-ibang implication nyo sa mga batang pinagsasabihan ng ganun. I hope tayong mga mananampalataya, tayong matanda especially, hindi natin na ituturo or na ilalagay sa isip ng mga bata ang ganun. Dahil alam natin na dalawa lang ang ginawa ng Diyos na tao, isang lalaki, isang babae. Ang pagiging malambot ng isang tao ay hindi katunayan, hindi ibig sabihin na siya ay bakla o tomboy. Fornication. Ito ay gawaing sexual na hindi dapat ginagawa ng isa mang may asawa o wala. Adultery. Pagkakaroon ng maraming asawa. O relasyon sa iba ng isang may asawa. Lahat ito ay mga example ng immoralidad na dapat nating iwasan. Dapat nating talikuran upang tayo patuloy na mabuhay ng isang banal sa harapan ng ating Diyos. In John 8, chapter 8, verse 31 to 32, Jesus said to the people who believed in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free." So alam po natin to. Ang mga bagay na nagpapabagsak sa atin, nagpapahina sa atin, hindi natin dapat sabihin na ganyan tayo. Yan ang kahinaan ko . Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, sa Kanya malalaman natin ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang katotohanan, kung ano ka, kung anong ginawa, kung paano ka ginawa ng Diyos, yun ikaw. Kailangan mo lang alamin at iwasan ang mga bagay na magpapa-impluwensya sa iyo tungo sa paggawa ng kasalanan. Coercing and mingling with other ungodly people to indulge in obscene stories, foolish talks, and coerced jokes. Coerced jokes, ano yung coerced jokes? Mga green jokes. Examples of coerced jokes. Doesn't glorify God. Instead, we should look for people who will encourage us to do good. Help us expand our knowledge and wisdom of the teachings of our Lord Jesus Christ, and contribute to the betterment of society in a godly, purposeful manner. Ito ay impurities. Madalas din tinatarget sa mga mananampalataya. Sa araw-araw nating pamumuhay, saan man tayo araw-araw na nandoon, nakikiksama, especially sa bahay, sa kapitbahay, sa trabaho, marami tayong mga kasamang hindi mananampalataya. At may tendency din na pagka sila'y nagbibiruan, di ba? Tatawanan, pero ano yung pinagtatawanan? Mga biruan na hindi nakakatulong. In my experience, sa bangko, maraming ganyan. Minsan matitempt ka matumawa. Pakisama sa kanila. Pero hindi dapat. Kailangan maging example ka sa mga kasama mo sa trabaho. Kasi nakatingin sila sa'yo. Tatanong sila sa'yo, bakit ganun si Chris?
Anong sasagot mo pag ikaw tinanong? At anong sabihin nila pagka, ganun ba siya? Bakit ganun? Parang ganun. So, hindi natin gustong marinig or maisip ng hindi mananampalataya na tayong mananampalataya ay sabihin na nating namumuhay ng parang may double standard. As the saying goes, you are the company you keep. The saying, you are the company you keep, o sino ang madalas mong kinakasama, madalas mong sinasamahan sa mga kasiyahan, sa kalungkutan, ay pwede kang ma-identify sa ganun. So if we are to live a life pleasing to God as a believer, as a follower of Christ, we should rethink sino ang dapat nating makasama. Hindi masamang makisama sa mga hindi mananampalataya. Pwede tayo makisama sa kanila. Pero kung gagawa na sila ng hindi kanais-nais, pwede tayong gumawa ng paraan para umiwas sa ganun. At sa pagkakataon, pwede tayong mag-open up ng discussion sa kanila upang maipaliwanag sa kanila ano ang daan sa katotohanan, ano ang daan sa pagkakaligtas. Ang Diyos ang papala sa ating pag-evangelize sa kanila. Lastly, greediness is fed mainly by the lust for power, fame, and money. People who are greedy are idol worshippers. Tama ang sinasabi ng verse. Because they long only for the things of this world. They will never be satisfied for what they have. Therefore, will never be happy and won't experience true joy in this life. So, yung mga gahaman, mga greedy, napansin nyo, di ba? O siya, makakarinig ka. Pag nanalo sa loto, hindi natin sinasabi na greedy ka. Pero pag nanalo sa loto, may sasabihin sa iyo na parang noble na dahilan. Oh, dodonate ako sa mga nangangailangan. Bibigay ko 90% sa charity, 10% na lang sa akin. Baliktad. Pero you'll never know kung ano talaga mangyayari kung talagang manalo nga siya sa loto, di ba? Ang tao, pwede magbago pag nandiyan na ang biyaya. At pag nandiyan na, sabihin lang natin, ako magkaroon lang ako ng 1,000,000. Masaya na ako. Totoo, 1,000,000. Kung ibigay nga 1,000,000. Nasabihin mo naman, kulang to ah. Parang siguro mas maganda kung 10,000,000. Anong ibig sabihin? Ang tao talagang walang kasiyahan. Ang tumataya sa loto, halimbawa, yung ako hindi pa mananampalataya, tumataya rin ako sa loto. Hindi ko na matandaan kung kailan ako ulit tumaya. Pero, nung ako'y talagang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, naging seryoso sa pagiging Kristiyano, nakita ko naman talaga na hindi nararapat na tumataya sa loto o kung anumang sugal. Dahil hindi natin nilalagay ang ating kapalaran sa tinatawag na swerte, sa tinatawag na biyaya ng Diyos through the gambling. Thankfulness to God. When we were saved by the Lord Jesus Christ, we were given the privilege to live in the light, a life full of truth and devoid of lies. Through Him, we have known the true meaning of life. We've learned how to live our lives according to His plan and purpose for His children, which is good and pleasing to God.
Sa verse 6 to 9, next slide. Ating babasahin, don't be fooled by those who try to excuse these sins. So, may mga tao, baka i-convince ka pa, teka, okay lang yan, maliit na kasalanan lang niya, white lie lang siguro yan, di ba? May white lie pa. For the anger of God will fall on all who disobey Him. Don't participate in the things these people do, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light, for this light within you produces only what is good and right and true. Many people and circumstances in this world today will try to lead you to have an excuse to do these sinful things. So hindi lang tao na pwede mag-influence sa atin, pati ang karanasan natin, pati ang dinaranasan sa buhay, pati ang kasalukuyan nating katayuan sa buhay. It may lead us to compromise our beliefs, our principles. Whether only to conform, being practical, or simply convenience can be the motivation to avoid having complications in this life. Magko-conform lang ba tayo? Susunod lang ba tayo? Minsan, yun lang ang dahilan natin. Meron tayong sumusunod tayo sa Panginoong Jesus. Alam natin na bawal tong isang bagay na to. Pero dahil ginagawa ng iba, mukha sa iba, okay naman ah. Well, hindi na mga kasalanan yan. Gagawin ko na rin. That's conformity. Being practical or simply convenience can be the motivation. Kung nahihirapan tayo dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus, sa paggawa ng tama, bibigyan na ba tayo para maging practical lang at maging convenient para sa atin? Hindi dapat. Sapagat ang Diyos ay matapat. Kahit tayo ay nahihirapan, kailangan natin magtiis, kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Such behaviors only diminish the light that is in you. Continuing to live such life only leads to a life of darkness, then leads to death. In John chapter 8, verse 12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. So, ayun ang pangako ng ating Panginoon. Siya ang ilaw. So, kung tayo nahihirapan sa buhay na to, nakukonfuse tayo, na-impluwensyahan tayo, gumawa ng masama, gumawa ng hindi tama, ay isipin natin, naglalakad tayo sa dilim. Hindi dapat tayo bumigay. At isipin natin ng Panginoon, ang kanyang pangako, siya ang ilaw. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Kasama dyan ang pangako niya, hindi kanya pababayaan. Because you will have the light that leads to life. Buhay. Hindi lang yung buhay na pinangako niya sa pagkatapos ng mundong ito, kundi yung buhay na masagana sa mundong ito. In verse 10 to 14, next slide. Carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. But their evil intentions will be exposed when the light shines on them. For the light makes everything visible. This is why it is said, Awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Since we are living in the light, let us live a life that is worthy and pleasing for the Lord. We are now His possession. Andaan natin, pagmamayari niya na tayo. And everything that are His, share the abundant riches that our Father in heaven has in store for us. At dahil pagmamayari niya tayo kanyang anak, nakikihati tayo sa kanyang abundant na riches, abundant na kanyang mga treasures. Therefore, continue to press on and take no part in doing ungodly things. Shed the light on these evil deeds and expose them.
so that only things that are good will remain to overcome evil. So, instrumento rin tayo ng ating Panginoon. Kung tayo na natili sa liwanag, pwede nating i-expose ang mali. Hindi natin dapat tayo ay bumigay sa mali. Kundi ating liwanagan ng isang madilim na lugar, isang madilim na pagkakataon. Sapagkat sa madilim na pagkakataon na yon, namamayagpag ang kasamaan. Paano mo overcome ang kasamaan? Shed mo siya ng ilaw. Shed mo siya ng ilaw para lumiwanag at may expose ang kanyang kasamaan. In Psalms chapter 103, 17 to 8, verse 17 to 8, but the love of the Lord remains forever with those who fear Him. His salvation extends to the children's children of those who are faithful to His covenant and those who obey His commandments. So ang pangako ng Panginoon, ang pagmamahal niya ay manatili sa atin. His salvation extends to the children's children. Kung tayo patuloy na magiging matapat, even ang ating mga anak sa mga anak natin, ay magbibiyayaan. Living by the Spirit's power. Next slide. In Ephesians chapter 5, verses 15 to 20, it is said, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. So, huwag daw tayong papadaya. But, maging matalino tayo at maging discerning sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. Dumarating sa pwedeng magpa-influence sa atin, magpabago ng ating isip, magpabago ng ating pananampalataya. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Being drunk with wine, hindi lang ito isang example na literal, but metaphorical. Pwede tayong maging lasing sa kasaganaan. Kanina sabi ko sa greediness, sa ating popularity, halimbawa, sa ating mga kayamanan. Because that will ruin your life. Kung di natin magagamit ng mabuti ang lahat ng mga biyayang yon sa kabubuti ng ating kapwa, ng ating Panginoon, sa kanyang kaluluwalhati, wala na idudulot ang kayamanan niya kundi sirain ng ating buhay. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord, Jesus Christ. Careful living. As God promised, He gave us the Holy Spirit to guide us to a life full of wisdom. With this wisdom, we are able to discern from right and wrong. Nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na mag-isip ng tama, ng kanyang karunungan ng galing sa Diyos. We are able to discern from right and wrong, distinguish the truth from a lie. Alam natin kung alin ang tama ang mali. Alam natin kung anong katotohanan ang kasinungalingan. Marami sa mundong ito na ang mga tao sumusunod na lang kung ano ang uso. Without really thinking, minsan napapasal ako, obvious namang mali, parang napakabulag nila na hindi nila masabing mali yun. Sabihin nila, that's okay, tatawa-tawa pa. That's how wicked and evil many people are nowadays.
So be encouraged. Let us use this wisdom that God gave us to do only the right things and put away what is evil. Be filled with the Holy Spirit. Feed the Holy Spirit. Ang sabi niyan, by singing praises and hymns, psalms and hymns, and spiritual songs for the Lord. Think and do only the things that will glorify God. If we feed the Holy Spirit, we are filling our whole body with it, leaving no room for evil to get a hold on us. Ika nga, di ba, kung sino ang pinifeed mo? Ang spiritual nature mo ba o ang sinful nature mo? Kung pinifeed mo ang Holy Spirit, ang iyong spiritual nature, manghihina ang sinful nature. Pero pag pinifeed mo ang sinful nature, manghihina ang iyong spiritual nature. In Romans chapter 8, verses 1 to 2, so now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. So we all know this, wala na tayong condemnation dahil tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. That is a promise. Now we should hold on to lahat ng mananampalataya. Tandaan natin lagi, tayo ay nasa Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Ang kapangyarihan na yon ang mapagpapataboy sa mga kasalanan or sinful nature na nasa atin. In the third category, spirit-guided relationship, particularly for wives and husbands. Ephesians chapter 5, sa last part ng chapter 5, verses 21 to 33. And further submit to one another out of reverence for Christ. Next slide. For wives, this means submit to your husbands as to the Lord. In nowadays, many discussions na napapanood ko, malaking topic sa mga kababaihan to. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. For wives, submitting to your husband does in no way means he is superior to you. Tandaan po natin yan. Sa mga kababaihan, submitting to your husband is in no way a mean that he is superior to you. This is a role given by God, just as the role of our Lord Jesus Christ as the head of this body, the church. The wife's role is to serve, respect, and take care of his husband and their children. She cannot wholeheartedly serve, respect, and take care of his husband without fully submitting to him. Tandaan po natin sa mga kababaihan, hindi natin tuluyang pagsisilbihan, marerespeto ng buo at maaalagaan ng buo ang pamilya ang anak, kundi tayo wholeheartedly nagsasubmit sa ating asawa. Otherwise, there will be cause for triggering debates, disagreements, and disorder in the family. By submitting to her husband, she gives honor to his name and her family, bringing praises and glory to God. This is how it will be until the full body of our Lord Jesus Christ is ready to receive Him when the day of His return comes. So maalala po natin, habang hinihintay natin ating Panginoong Yesus, di ba hinahanda niya ang kanyang katawan? Sino ang katawan? Ang mananampalataya. Hinahantay niya na ang tunay na mananampalataya ay maging ready lahat para sa kanyang muling pagdating. For husbands, sa mga kalalakihan, loving your wife. Sahin muna natin. Next slide.
For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean. Katulad ng ating Panginoong Kristo, binigyan niya ang kanyang buhay para sa atin, sino sa atin, tayong katawan ni Kristo. Washed by the cleansing of God's word, He did this to present her to Himself as a glorious church. So ginawa ng Panginoong Hesus yun para ma-present niya ang kanyang katawan as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Inahanda pala niya ang kanyang asawa, ang kanyang katawan. Instead, she will be holy and without fault. In the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. No one hates his own body but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church, and we are members of His body. For husbands, loving your wife is the ultimate sacrifice that he can give to his wife. Ultimate sacrifice sa mga kalalakihan. Just as the Lord Jesus has demonstrated His love for us when He sacrificed His life for us, His body on the cross to save us. In the same way, the husband's role is to be the provider for his family, protector, and always ready to make the sacrifice for his wife and family. You cannot truly love your wife if you're not faithful to her, not providing for her needs, and not protecting her. By loving her wholeheartedly, you've shown her respect for her and could not be able to hurt her. The same way that our Lord Jesus Christ and His body, the church, are one, so as the husband and wife are united as one. As we can see, the respective roles given to the husband and wife not only illustrates how God planned or intended to save His children by giving His one and only Son, Jesus Christ, but in a micro and practical sense, God has designed us to live like that as a family. Both husband and wife working and living together in harmony. It may not be the case for everyone. Sa panahon na to, it's not the case for everyone. Alam natin yan. Marami pang tinatawag na family, di ba? May modern family pa nga daw. Both husband and wife working and living together in harmony. It may not be the case for everyone because we were interrupted when the entry of sin in our lives. Kundi siguro nagkasala ang ating unang mga magulang, perfect ang bawat pamilya ngayon. But ultimately, His grand design was for everyone who truly belongs to His family, to be gathered together to live with Him in His kingdom for His praise and glory forever and ever. The next slide. As the scriptures say, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. So again, I say, each man must love his wife, and as he loves himself, and the wife must respect her husband. Ma-share ko lang po ng konti, bilang mag-asawa, aming konting experience ni Mrs. Sa amin, sa pagdidesisyon sa pamilya, nasabi ko naman sa kanya noon, ang husband ini-expect na gumawa ng desisyon sa mga malalaking bagay. Ang wife, hindi naman sinasabing sa maliliit na bagay lang. But of course, the wife should know how to defer sa kanyang husband. But for mutual respect sa mag-asawa, lalaki at babae, pinag-uusapan ng mga bagay-bagay bago magbigay ng desisyon. Sa aming mag-asawa, ganun po.
Pero naintindihan ko, kahit si Mrs. gumagawa ng desisyon, na malalaman ko na lang later on. Pero alam niya, pagka malaki na yung bagay, magtatanong sa akin yan na magde-defer siya sa akin. Ang ginagawa ko, minsan ako sasagot, minsan i-defer ko sa kanya pabalik. Ibig sabihin, ikaw ang magdesisyon. That's mutual respect. Ibig sabihin, when I deferred back to her, that's my decision. I will honor whatever her decision. Pag binigay niya sa akin, ako ng desisyon that she will honor what my decision is. Ganun po kami bilang mag-asawa. Hindi ko sinasabi na ganun ang ideal, pero depende sa bawat pamilya, bawat mag-asawa, kung anong arrangement nyo. Marami pa kami ibang arrangement bilang mag-asawa, lalo na sa finances. So, and it's been working for us. Hindi kami sumasagana, hindi mayaman, pero hindi naman kami naghihirap. Ngayon, gusto kong yan. Kanina nakita niyo yung mga umbrella, di ba, sa beginning ng ating presentation. Iba-ibang kulay. This is the biblical order of the family. Christ as the head of the body, as well as the husband is the head of the family. He protects, he leads the family, and provides for the family. The wife comforts, teaches, and nurture, or in other words, serve and then the children, loving and obeying their parents. Kanina, babalik po natin sa unang slide. It is a depiction, nakita nyo iba-ibang kulay, naka-line up dire-diretso, halos pantay-pantay sa taas. Ibig sabihin, iba-iba tayo ng role. Pwede tayong asawa, pwede tayong anak, pwede tayong magulang. Nandiyan tayo lahat. Pero isa tayo sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos. Pantay-pantay, pare-pareha tayong mga anak. Ang aking panalangin, sana sa huling lesson natin bilang relationship ng mag-asawa ay patuloy tayong tumibay sa bawat ating mga relationship, sa mga nagbabalak pa lang mag-asawa, at patuloy na aming pinapanalangin na maging gabay sa inyo ang mga mensaheng ito pag kayo ay nag-isip ng lumagay sa tahimik. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin na pinapasalamatan. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Muli, Panginoon, ay papasalamat kami sa iyong karunungan at pinakita mo sa amin na bilang mananampalataya, na dapat kaming manatili sa iyong liwanag, Panginoon. Hindi lang manatili, kundi patuloy naming palakasin ang liwanag na to. Palakasin ang pananampalataya. Pamamagitan ng pagwaksin ng kasalanan, pamamagitan ng pagtaboy sa aming mga kasalanan. Pamamagitan ng pagtingin at pagpapakita sa ibang mga hindi mananampalataya kung ano ang narapat at tamang gawin. Marami pong salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Marami pong salamat at binigyan niyo kami ng assurance ng iyong banal na Espiritu na nagpapalakas sa amin at nagbibigay ng gabay sa amin. Tulad ng pagpapatibay ng iyong pangako sa amin
nang kami tumanggap sa iyong anak na si Jesus, bibigyan niyo kami ng banal na Espiritu upang patibay ng aming pananampalataya sa anumang kalagayan ng aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa pribilehiyong ito, sa biyayang ito na hindi namin deserve, Panginoon. Papasalamat din po kami sa mensahe at example, halimbawa na binigay niyo sa amin kung paano mamuhay bilang isang mag-asawa, bilang isang magulang, bilang isang tatay at nanay, Panginoon. Maraming po salamat. At alam namin ang dapat namin maging role sa bawat isa. Ito ay yung tinalaga sa amin habang kami naghihintay ng pagbabalik ng iyong anak, Panginoon. Maraming po salamat. As pamamagitan nito, gagamitin namin ang mga responsibilidad na ito na binigay niyo sa amin upang maisali namin sa aming mga anak, upang maisali namin sa mga taong nagpaplano pala magpamilya, Panginoon. Pinupuri ka namin ng pinapasalamatan. Lahat ng ito ay aming dinudulog sa iyo sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo. Sa iyo na patuloy na nananalig at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, dinggin at pagpalain nawa ng Diyos Ama ang iyong mga panalangin at ang iyong sambahayan. We give all the glory and honor, power and praise to the only author and finisher of our faith, our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, we praise God for that message. At patuloy nating itaas ang ating Panginoon. Lagay natin siya sa trono ng ating buhay. Tulad ng ating narinig natin sa ating mensahe. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. In the midst of us. And we will raise you up with our praise. We raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth.
us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar At the sound of your name. at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. To God be the glory through our Lord Jesus Christ. A blessed morning po sa ating lahat at magsiupo po muna tayo, mga ilang paalala lang po. Yan, schedule of activities ngayong January. Yan, Sunday worship, 9 a.m. to 11 a.m. Siyempre, pagkatapos yan, mga growth groups na ginagawa natin. Kasama dyan mga youth or mga ladies, 11, 12. After yan nung Sunday service natin. Then, youth fellowship, yan, 11:30 to 1:30 noon. Every last Sunday yan. So, every last Sunday, yung youth fellowship. Then, prayer meeting every Wednesday, 5 p.m. to 7 p.m. So, 5 p.m. to 7 p.m. So, yung hindi makakadalo, pwede po tayo magpadala natin mga prayer requests na may panalangin po ng ating pamunuan. Basketball fellowship, 5 p.m., to 7 p.m. Every first Sunday lang, so hindi siya every Sunday. So, basketball fellowship, di lamang po ito basketball, kundi tayo rin ay kumakain ng salita ng Panginoon, lalo na para sa mga kabataan na ito. Binabahagi natin ang salita ng Diyos na siyang nagdadala ng kaligtasan. Pinangungunahan to ni Kuya John, Kuya Chris, at ng ibang elders po natin. So, may devotion rin po tayo dyan. So, hindi lang po maglalaro. So, Women's Fellowship, 11:30 p.m. 1 to 1:30 p.m. every second Sunday. So, every second Sunday, yung Women's Fellowship. Children's Sunday School, 10 a.m. Yan, so, ginaganap yan every Sunday after nung, during nung message, mababa na pa yung mga bata. So, Leaders Training, sa youth ba to? Leaders Training na to? 2 p.m., 4 p.m. Saturday. Yung para sa mga elders at yung mga nais ding matuto sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. So, leaders training every Saturday 2 p.m. to 4 p.m. So, meron din tayong na paghahati-hati ng tinapay na yung tinatawag natin na communion bilang pag-aalala sa sacrifice ng ating Panginoon. Every last Sunday. So, meron pa yata rito hindi mga nailagay. So, yung may joint fellowship yata yung mga youth sa San Juan dyan, meron.
Dito ba? Parang nakita ko kanina. Yan. Hindi. Ito muna yung sa yung taming yacht lang. Dito yan. Si Doc Francis ang siyang magsasalita dyan sa January 28. So, kailan ba to? Last Sunday, 11:30 to 1:30 p.m. Okay, meron pa? Yung BSA, yung pag-aaral natin ng bilang pamilya, pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon para sabay-sabay tayong lumago bilang pamilya ng Diyos. So, after natin na maggawa ito, sinasabit natin sa ating mga elders at binabalik ito with certificate na at may graduation din yata. Okay, meron pang iba? Ayan, Metro Manila Youth Fellowship. Para sa youth ba ito? Hindi. So, para sa youth to. So, Tara G. Hindi ko alam anong ibig sabihin. Tara G. Growing Together siguro. So, Manila Youth Fellowship 2024, February 10, 2024. So, ano po natin yan sa schedule natin, February 10, 9 a.m. to 3 p.m. Saturday. Gaganapin niya sa Commonwealth Community Church. Okay? Sisira. Okay. So, kung gusto na yung atin tayo doon, sabihin na lang natin sa mga elders. So, later na to So, close muna natin. So, meron patutang yung mga ibang announcement. Yung quarterly fellowship meeting ng worship music team. So, that is third Sunday ng March. Yan ang ating quarterly fellowship meeting. Siyempre, kasama dyan yung ating media, yung mga technical, at musician, worship leaders, at mga backups. Okay? So, meron din tayong announcement. Nagpapatawag pa ng meeting ang elder natin, si Kuya Ike, para sa Church History Committee. So, after ng service, meron tayong meeting, Church History Committee, sa chapel office natin gagawin. At syempre, wala na tayong mga announcement, pero may abangan pa tayo ngayong bago tapos. Yan yung aabangan natin dahil sa nabanggit kanina, 23rd anniversary ng nag-speaker natin kanina ni Elder Chris at ng kanyang may bahay. Siyempre, tatawagin natin si Chris. Nasaan na siya? Yan. Wow. Tatawagin natin, may special number yata. Kakanta ba? Sasayaw o... Chris. Yan. Sa'yo na to. Dapat hindi na ako, kanina pa ako dito eh. Sidang na lang. Ayaw yata eh. Hello po. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo, sa lahat ng mga bumatit na kaalala ng aming anniversary. Simple lang. Wala nga mga celebration. Well, normally meron kaming getaway pagka anniversary namin eh. Pero syempre, natapat na January 21, ako yung speaker. So, syempre dito na ang celebration namin. Una po sa lahat, thank you po sa CCC kasi since nag-start kami mag-join force, mag-asawa, dito na kami napunta. So, we've been here worshiping our Lord since 2001. So, thank you po for having us and having you our family, Christ family. So, masaya po ako kasi yung desire ko po na magpatuloy, ito yon, andito pa rin. At kasama ko din yung mga anak namin at saka yung mga ibang
family members din namin. Although magkakaiba po kami ng churches, pero malaking kagalakan po talaga sa akin na nakikita ko yung pinagpe-pray ko somehow, no? Na lahat ng mahal natin sa buhay, eh, yan, naiimo na ako, makasama din natin, no? Sa ating family in Christ. Yun lang po. Nagpapasalamat po ako. Okay. Salamat po ulit. Pares kami may sipon eh. Kaya pasensya na kayo nga pala, ngungo ko ngayon. Yung ating flower bearer ayaw umakyat eh. Oo. Ayaw umakyat. Pag, mamaya na lang daw surprise ka. Pwede na pong tumayo at sa kanya-kanyang growth group po. Yung nga palang prayer meeting lang po sa Wednesday. So meeting po ata dito 4 o'clock kasi baka pumunta po tayo kay kapatid na Cecil Villapando. Doon po sila gagawin ang prayer meeting. So meeting place po dito sa church 4 p.m. God bless po sa lahat.